Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana. Sa bigay niyang pagpapala, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang mangdaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat ng yan ay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya ay napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Aral kung paano magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang ating
narinig mula kay Jesus sa ating ebanghelyo? Sabihin nyo nga, buhay na walang hanggan. O langit. No? Aral kung paano mapunta sa langit. No? Sa mas madaling salita, iyan ang tinuturo ni Jesus sa ating ebanghelyo. No? Sa kaso ng lalaki, no? Na lumalapit kay Jesus, tila hindi sapat ang sundin ang lahat ng utos ng Diyos. Hindi sapat. Kahit pa sinusunod niya ito simula sa kanyang pagkabata. Hindi sapat dahil mayroong isang bagay ang hindi niya kayang gawin na hinihingi sa kanya ni Jesus. Ito ang ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, ipamigay sa dukha ang pinagbilhan at sumunod kay Jesus. Narinig natin sa kwento, malungkot na umalis ang lalaki sapagkat siya ay napakayaman. Sa totoo lang, kung uunawain nating mabuti ang lalaki, ang tanong niya kay Jesus, paano magkakamit ng buhay na walang hanggan? Tingnan mo yung tanong niya, paano magkakamit ng buhay na walang hanggan? Pero, hindi naman niya kayang iwan ang meron siya. Parang pagdadayet. Sino po nagdadayet dito? Taas nga ang kamay. Wala. No? Parang pagdadayet, gusto mong pumayat, pero hindi mo naman kayang pigilan ang pagkain. Oh, parang ganun yan eh. Gusto mong mapunta sa langit, pero meron ka namang ayaw bitawan o iwan. Oh, parang pag-aaral, gusto mong magtapos, pero ayaw mong mag-aral. Tama? Yeah, parang ganun. Ang gulo ng lalaki, no? Ang gulo. Ang hirap maunawaan. Pero dalawang bagay ang tinuturo sa atin. Una, wala tayong bagay na madadala sa langit. Pero may mga bagay na magdadala sa atin sa langit. Para marating ang langit, kailangan meron tayong iwan. Dahil wala tayong pwedeng dalhin sa langit. Una sa lahat, wala din naman tayong kailangan sa langit. Kumpleto na ang langit. Kaya nga, lahat ng matamo natin sa mundo, material, titulo, kapangyarihan, kasikatan, kahit ating kaibigan o kapamilya, lahat yan, kailangan mong iwan. Kailangan iwan. Pero, ang lahat ng ating natamo sa mundo, pwedeng magdala sa atin sa langit. Yang material, okay yan. Kailangan natin yan. Pero, hindi natin madadala yan sa langit. Pero, pwede tayong dalhin yan sa langit kung gagamitin natin sa mabuti. Yung talino, hindi mo madadala sa langit yan. Pero, pwede kang dalhin ng talino sa langit. Pwede ka ring dalhin sa impyerno ng iyong talino. O, di ba? Kapag ginamit mo sa masama. Yang kaibigan, hindi yan panghabang buhay. Darating ang panahon, iiwan. Kailangan mong iwan. Hindi ka yan, o hindi mo yan madadala sa langit. Pero, pwede kang dalhin ng iyong kaibigan sa langit. Kung yung kaibigan mo, mag-aakay sa'yo sa kabutihan. Anumang matamo mo sa mundo, iiwan mo sa mundo. Pero anumang matamo mo sa mundo, ang hamon, naway dalhin ka nito sa langit. Pangalawang matututunan, alamin kung ano at sino ang kakapitan at ano at sino ang bibitawan. May araw ng pagbitaw. Gaya ng may araw ng pagkapit. Sa pagkapit, natututo tayong umasa. Pero sa pagbitaw,
natututo tayong lumaya. Di ba? Kaya nga natin kinakapitan ng isang bagay o tao. Kasi pag-asa natin ito. Di ba? Kumakapit ka sa iyong asawa. Kasi pag-asa ang asawa. Kumakapit ka sa pera. Kasi kailangan natin ng pera para mabuhay. Kumakapit ka sa kapangyarihan dahil kailangan mong mamuno. Pero, kailangan mo ring bumitaw para ikaw ay lumaya. Ito ang hindi kaya ng lalaki, ang lumaya. Masyado niyang kinapitan ang kayamanan. Kaya dito niya nilagay yung kanyang pag-asa. Sa halip na kay Jesus, kumapit, binitawan si Jesus, sa material kumapit. Tingnan mo, di ba? Sa huli, hindi niya kinapitan si Jesus. Ang kanyang kapit, sa material pa rin. Paliktad. Si Jesus dapat ang kinakapitan, hindi binibitawan. Yung salapi, hindi mo madadala sa langit. Pero si Jesus, kaya kang dalhin sa langit. Wala itong pinagkaiba sa tao, sa kapangyarihan, kasikatan o titulo. No? Kapag sila ang kinapitan mo, mawawala sa iyo unti-unti ang pinanghahawakan mo. Parang buhangin sa kamay, kapag kinapitan mo ng mahigpit, unti-unting mawawala sa iyo. Huwag mong kapitan. Pwedeng hawakan, panghawakan, pero huwag mong kapitan. Dahil darating ang araw, kailangan mo tong bitawan. Mga kapatid, paalala, huwag kumapit sa mga bagay na hindi ka madadala sa langit. Amen. Amen.